Ang mnemonics niya, NEW, start. Yung sugar, yung stress, papababa ng immune system natin yon. Lalo na pag tumatanda tayo, mga may edad na, nababawasan ang immune system yan. Kababago natin yan through Laging kulang sa tulog. Okay. May way daw ba para makompensate yun? kahit gano'n kakagandang kumain, lahat-lahat yon. Tapos hindi ka na matutulog, magkakasakit ka. Yun lang. Wala, matulog ka. Kasi kung anong kinita mo, ibabayad mo sa doktor yun. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na matagal nyo nang nire-request at yun ang mga tips ni Dr. So tungkol sa pagpapalakas ng ating immune system o resistensya. Siyempre, ang magdi-discuss nito, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director. Aztec Spirulina. Ang spirulina ang isa sa pinakamagandang food supplement sa balat ng lupa. Nung napag-usapan natin yan sa isang video, madami ang nagtanong kung saan makakabili at kung anong brand na maganda. Ngayong araw, masaya akong i-share na nakahanap kami ng may re-recommend namin. Itong Aztec Spirulina. Kargado ito ng vitamins, minerals, antioxidant sa isang capsule lamang. Maganda ito kung gusto mong i-maintain ang magandang immune system at level ng energy sa katawan. Ang pinaka-okay ay FDA approved siya, kaya tiyak na ligtas at epektibo. Sa mga naghahanap ng spirulina, pumunta lamang sa store.medico.ph para maka-order. Pwede din i-scan ang QR code sa inyong screen o click ang link sa description. Take 1 or 2 capsules a day. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, mararamdaman ninyo ang benepisyo. So without further ado, diretsahan po, Doc. Paano po natin napapalakas ang immune system natin? Timing na timing. Puno ang hospital ngayon. Dahil Dahil sa ubusipon, pneumonia, at mababa ang immune system. Timing na timing. So, nakita ko may isang doktor gumawa. Ang mnemonics niya, new, bago, NEW, start. So, parang acronym, Doc. acronym. Para madaling tandaan. Yes. So, number 1, nutrition. Yun ang pinaka-importante. Nutrition para mag-build ng ating immune system. Ang importante, vitamin A. Kasi ang vitamin A, gumagawa ng antibodies. Pinapalakas yung antibodies para kalabanin yung kalaban. Yung mga fungus, bacteria, virus, kakalabanin niya. At nakikita ito, alam mo saan? Sa, Green leafy vegetables ba? pero ang maganda is egg yolk. Egg yolk. Butter, cod liver oil. So, masarap siya. Oil-based siya. No? So, Liver oil. May mga supplements din na yes. Ang cod liver oil, maganda siya kasi mataas ang omega niya. omega-3. Omega-3, yes. Good for the heart, Doc. Yes. Then, susunod, vitamin D. Parang oil-based to eh. AD. Ang vitamin D, alam mo na, araw. So, napakaganda yan for immune system natin. Then, makikita rin siya sa butter, tsaka liver. So, masarap ang liver, masarap ang atay. Huwag lang yung liver spread, Doc, dahil processed. Yes, tama ka. Pero, tuwang-tuwa yung aso ko dun sa liver spread. Masarap na naman. Masarap, oo. Tapos, ang vitamin D pala, pinapababa niya inflammation. So, para mas magandang katawan natin. Okay? Then, vitamin E. Ang vitamin E, immune system natin through yung mga lipid membranes niya. Napakaganda. At alam mo kung saan nakikita? Saan? Itlog pa rin, yes. Tapos yung green leafy vegetables. Ayun. Then, vitamin C. Yun. Yung A, D, E, kailangan inumin natin kapag with meals kasi oil-based siya eh. The A, D, E. K, iba na yun. Ha? Na-mention nyo yung dati. Oo, yes. Now, may C. Yung vitamin C, alam mo na. Kapag may sakit tayo, vitamin C kaagad. Yun, water-based yan. Sana, pag inom natin, walang laman ng tiyan. Pero pag hindi nyo kaya, okay na yan, after meals na lang. Para hindi ka sikmurahin. And kung hindi naman sa supplements mo kukunin, sa mga citrus fruits na daw. Eksakto. So, sa mga oranges. Kalamansi. So, yan. Napakaganda kalamansi. So, pag ininom mo yung vitamin C, tataas ang neutrophils mo, panglaban. Tapos, hindi lang yon fruities kasi may collagen yun eh. Collagen production. Tama, di ba, Doc? Yung vitamin C usually tinetake ng mga nag-glutathione. Yes, kasi kailangan ng glutathione ang vitamin C to activate it at to make it stronger. True alkaline vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit, stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at
supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodio ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may natitira pang stocks. So, sa copper, maganda. Manganese, maganda. Itong mga to, Doc, usually nasa multivitamins to. Yes. Nabasa natin. Makita mo, copper, manganese. Bakit? Kasi nagproproduce siya ng superoxide dismutase na panglaban sa mga free radicals. So, nakakatulong rin siya sa paglalaban sa mga bacteria at saka virus. Tapos, zinc, di ba? Yung nasa COVID tayo, inom tayo ng zinc, di ba? Kasi yung zinc, maganda siya sa thymus gland na pwedeng gumawa ng T-cells na makikita natin sa itlog saka red meat. Pero sana yung red meat na yun, grass-fed cow, yun ang pinakamaganda. Medyo may kamahalan, Doc. Ganun ba? Ito nakikita ko sa menu ng restaurant pag sa grass-fed. mas mahal eh. Pero healthy naman. Okay. Pero yun, yung T-cells natin nababawasan. Kapag kumakain ka ng cereals, mga processed food, nababawasan. Kaya bumabawas ang immune system natin kapag yung mga processed food ang kinakain natin. So, sa makatwid, itong immune system natin, depende rin talaga sa lifestyle na lagi niyong nami-mention, no, Doc? Eksakto. Yung sugar, yun, papababa yan. Yung stress, papababa ng immune system natin yun. Okay? Then, last sa nutrition, selenium. Ang selenium, gumagawa pala ng glutathione. So, ano itong selenium, Doc? Halaman ba to? Minerals rin. Minerals rin. Oo, yes. So, yun. Makita mo yun. Copper, manganese, selenium, zinc, yun. Maganda yan for immune system. So, pag sinecheck nyo, pumipili kayong multivitamin. And kami dito ni Doc, wala naman kaming ini-endorse na brand or anything. Kaya yung mga yun, selenium, copper, manganese, zinc, siguraduhin yung nandun, no, Doc? Yes, maganda yan sa nutrition. Pero pag may kulang sa isa, okay lang. So, at least kung majority ng mga yon nandun sa vitamin, okay siya. Yes. So, new start. So, N. Susunod, exercise. Okay. Siyempre. Okay. Ang meron pala ngayon no, na tinatawag na immunosenescence. Ibig sabihin, tumatanda ang immune system natin. So, yung immunosenescence, lalo na pag tumatanda tayo, mga may edad na, nababawasan ang immune system niya. Kasi hindi na niya kilala yung mga bagong mga kalaban. Yung mga lumang kalaban lang, tsaka mahina pa sila. So, nababago natin yan through exercise. Talaga, Doc. So, ang exercise, 8 months to 10 months ang exercise ng mga matatanda sa study, pero kailangan dapat moderate intensity. Hindi mild. Yung ginagawa ko yung lakad-lakad lang, hindi kasama doon. So, walang masyadong bisa yun sa immune system. Wala. So, kaya ngayon sa Japan, napakaganda. Lalakad ka, mabilis. Brisk walk. Pag napagod ka na, yun, moderate intensity na yun. Then, dahan-dahan mong lalakad ka na. Dahan-dahan. Kailangan maranasan mo yung pagod. Yun, eksakto. So, moderate intensity. Pero huwag naman sobrang pagod, yung severe intensity. Pangit din yun. Tama. Then, moderate intensity. Doon, lumalabas din yung cardiovascular exercise natin. Napakaganda sa puso din. Then, nakita rin nila, mas mababa magka-pneumonia ang matatanda kapag nag-exercise ng 25%. Ang laki nun. Basta regular ang exercise mo, Yes. mababa yung chance magkasakit. Yes, tapos kailangan moderate intensity. Ito, Doc, nakikita natin sa stats ng YouTube natin. Siyempre, sinisilip din naman namin ni Doc kung sino yung mga nanonood. Nakikita namin ang bulk ng mga nanonood sa amin, 45 to 65 years old. Yan yung pinakamarami. Doc, meron ba kayong mga exercises na marirecommend sa kanila other than yung brisk walking? 45 to 65, medyo hindi naman ganyang katanda, no? Lalo ng mga 45, pwede ka mag-start push-up sa wall. Sa wall lang. Wall muna. Mahirap yun sa sarili. Oo. Then, after that, tsaka pwede ka mag-shift dahan-dahan to sa sahig. Una-una, sa tuhod ka lang muna. Di ba? Huwag yung sa paa, mahirap yun eh. Sa tuhod muna, parang quadruped ang tawag doon namin doon eh. Parang all fours. All fours muna. Yun, mas mabilis yun. Kasi, di ba dati nag-uso? Everyday, mag-push up ka ng 20 times.
Nag-uso yun eh. Oh, so yun, maganda yun. Tagal na yan, mga 90s siguro. Hindi, 5 years ago, mga ganon. Meron. Ano ba? Meron. Dati na, kikita ko yun. Binalik nila. Oh, yun. So, yung exercise lang, dahan-dahan hanggang gumanda. Then, barbells, maganda yun. Na-mention nyo yan, yung magaan na resistance training. Yes. Then, dahan-dahan. Pwede nang lumakas. Ito, konti lang kasi yung shoulders, ang bilis masira. Yung tendinitis na rotator cuff, mabilis masira eh. Kaya nga, dahan-dahan ko kasi mo masakit na, puro stretching ka na lang. Then, pag sit-up, seated push-ups, pwede rin, di ba? Then, squats. Okay? Huwag lang sobrang baba kasi masasakit ang tuhod mo, masisira ang tuhod mo sa squats. Then, dahan-dahan lang. Doc, yung mga mas mild na core strengthening, parang uso sila. Okay rin ba yan? Yes, sir. Maganda yung core strengthening para iwas back pain din yun. Kasi ang mga tao akala nila pag core strengthening, puro sit-ups. Hindi eh. Yung mga planking kahit nakatayo, di ba, Doc? Yes, Kasi yes. Yes. Para sa likod yun, saka sa harapan yung planking, napakaganda. Pero yun, dahan-dahan mong i-progress nyo. mas maganda kung may guidance talaga ng, siguro kung may trainer, o Yes. sor mo, tanong mo muna. Next natin, new, W, water. Yeah? Yung water, napakaganda sa ating katawan. Okay? Inside. Pero, studies have shown, outside, sauna, napakaganda rin. Na tumataas ang immune system natin sa sauna. Pero, wag naman sobrang init. Sinubukan ko dati, Doc, hindi ako nakatagal eh. Sobrang init yata yun eh. Baka mali set eh. So, Parang siopaw. yung tanda mo, pag 1 degree Celsius na itaas, yung heart natin, bibilis siyang 10 beats per minute, mas mabilis. Kunyari, una-una, 80 beats per minute ka na. Eh, pag tinas mo 1 degree, gawin naman mo nga 37 tayo eh, 38 degrees, nako, bibilis siyang 90 beats per minute na. Then, pag tinas mo pa ng isang pang degree, 100 beats per minute ka. So, mapapagod ka agad ang puso mo. Kailangan pahinga ka rin. So, una-una mababa lang. Anong epekto nito sa immune system, Doc? Yung siya yung nag-stimulate na mag-improve yung immune system? Yes, ganoon na eh. Meron pa, ito medyo mas hindi ko ina-advocate, biglang tatalo ka sa malamig na tubig. Hindi talaga. Oo. Tapos pagkatapos, taas ka kagad. Taas ka kagad yun. Pero yun, yung mga iba, tumataas ang immune system nila. Tayo kasi, hindi tayo sanay sa lamig eh. Sa mga Amerikano, di ba, hit the shower kagad sila, di ba? Pero sila, talaga yung malamig. Tapos tataas kagad, tumataas ang immune system nila eh. Tapos gumaganda yung brain fog nila, nawawala yung brain fog nila. Parang may nakita na akong mga ganyan, Doc. Hindi naman tatalon, pero cold showers yung ina-advise nila. Yes! So, oo. Yes, sir. Oo. Tsaka, syempre, regular water intake. Ilang glasses per day, Doc? 8 glass of water a day. Yung glass, gano'n kalaki? Baka naman ganyan, shot glass ng alak. 8 to 10 ounce per day. Yan. Yung mga regular size naman. Yes. So, next natin, new start. S, sunlight. Yun, importante yun. Number 1, vitamin D. So, nagpapababa ng inflammation natin. Ang vitamin D, nagpapaikli ng infection. Okay? Tapos nun, nasabi nga natin sa ibang episode natin na meron tayong nagpapaganda ng mitochondria. So, Nung pandemic to, kung laging ina-advise yan, di ba? So, gumagana. yes. So, sunlight, isa meron, napakaganda. Then, alam niyo ba, na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3. All in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. New Start ST
T, toxins yun. Iwasan na ninyo yung smoking, iwasan na ninyo yung alcohol, junk foods, processed foods, yan, nagpapababa ng immune system natin. Actually, kahit bottled water, sabi niyo sa ibang episode, di ba, Doc, yung microplastics. Nandun. Doon natatakot talaga. Ang dami ng microplastics ngayon. Ang hirap iwasan, Doc. Kasi Sir. halos kahit anong bilhin mo, may plastic eh. Yes. Yeah. Tapos, yung microwave mo pa. Ay, patay. Mas pangit. Ah. Start, A naman. Ang A, air, magandang air. Yung air, di ba siyempre mas maganda, walang pollution. Pero studies have shown sa forest daw or sa mga garden, yung air niya, yung mga plants, kaya sabi lang may mga molecules na pag nalalanghap mo sa forest, napakaganda. Tapos kapag tumingin ka nga sa green garden mo, yung reflection ng sun, maganda yan sa mata mo. Isa rin yun, ngayon lang na natin nalalaman. May sense naman do kasi syempre ang tao naman nag-evolve ng laging malapit siya sa mga puno. Yes, sir. Sa greens, di ba? Yes, sir. Oh, sir. Kumbaga, binabalit mo lang yung sarili mo sa nature. Siguro, kung makakauwi kayo, makakalabas ng metro paminsan-minsan, uwi sa probinsya, Ang ganda, no? lahat. Papababa pa ng stress na daw. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tapos, yung pag nakatapa ka sa ground, yung grounding effect pa, naka-antioxidant yung mundo natin eh. Antioxidant, papasok sa katawan natin, mababawasan ng free radicals natin. Totoo daw yun, Dok. Yung mga batang lumaki sa konkreto, hindi sa lupa, mas mababa daw yung immune system, tsaka yung mas prone sa allergies, parang nabasa ko somewhere. Sa amin dito sa Pampanga, may kasabihan sila yung mga bata, huwag mong bawalan pag naglalaro ng lupa. Basta maghugas silang kamay. Tapos, yes. ano daw yun nakakatulong daw talaga. Pero, magaling yung observation ninyo. Kasi nakita niyo, uy, mas malakas nga. Through observation yun. So, ngayon lang, pinag-aaralan, ay, ito pala, totoo nga talaga. Actually, lately mo lang mababasa yan. Sa mga credible naman, yung mga malaking health website, tsaka yung mga CNN level na publication, usually sila nagbabalita na yung exposure sa environment talaga malaking factor no daw. Yes, coach. Next natin, R. So, rest. Pahinga. O yun. So, matulog ng 7 hours to 8 hours a night. Bakit? Kasi doon ka nag-replenish ng immune system mo. Tapos yung nagre-rejuvenate ng katawan mo, lahat, pati immune system mo, nagre-rejuvenate. Yung healing ng katawan mo nangyayari doon. Yes. Dok, ito, may isang nag-comment recently lang, nakalimutan ko pangalan OFW daw siya. Medyo, matindihan ang trabaho sa Middle East, Dok. Sabi niya, okay naman yung nutrition niya, like, in terms of exercise, tsaka food consumption, pero laging kulang sa tulog. Okay. May way daw ba para makompensate yun? Wala. Sorry. Wala. Kahit gano'n ka kagandang kumain, lahat-lahat yun, tapos hindi ka na matutulog, magkakasakit ka. Yun lang. Wala. Matulog ka. Kasi kung anong kinita mo, ibabayad mo sa doktor yun. Tama. Sabihin mo na lang sa amo mo, boss, kailangan ko pa ng tulog. Oo. Wala. Kailangan matulog talaga. Totoo, Dok. Halatang-halata mo, di ba? Pag mga 6 hours and below, yung para ka ng sisik nun. Yun, eksakto. Ewan ko, sa mga nakababata siguro sa inyo, baka hindi nyo paramdam. Pero pag umabot na kayo sa edad namin ni Doc na 40, yes. Nako, Life begins to deteriorate at 40 years old. sasabihan ni Doc. Next, so T, pinakahuli at pinaka-importante, trust in God. So, basa ka ng Bible. Kasi nga, di ba, yung salita ng Diyos ay gamot sa ating laman. Tapos, yung pag nag-trust tayo sa isang bagay, kahit anong nangyari, may sakuna, di ba? Yung nangyari sa Cebu, di ba? Kung wala tayo sa taas, ang daming sobrang depression na, sobrang iyak na. Buti, malakas ang pananampalataya natin sa taas. So, meron tayong assurance, mas mababa ang stress natin. Kapag mas mababa ang stress natin, yung cortisol level naman mas mababa, mas magandang immune system natin. Kasi kapag yung cortisol mataas palagi, ini-inhibit niya yung mga immune system. May maganda akong narinig na definition ng ng depression, Doc, na mention nyo kasi. Sabi sa isang psychiatrist, ang depression, you can say all the technical and medical jargon, pero ang totoo, ang depression is just the absence of something to look forward to. Wow. Pag wala ka na daw look forward. Wala nang saysay sa'yo yung... Wala pag-asa, wala na. Tama. Tama, no? Yes. Pero sa totoo lang, Doc, and I'm sure, iba-iba yung pananampalataya natin dito. May Catholic, may Protestant, maaring ibang sekta, maaring wala nga, maaring atheist kayo. Actually, may mga kapatid tayong Islamic na ko-comment dito. Mahilig silang mag-cite ng benefits ng fasting kasi kasama sa Ramadan. Yes, importante yun. Super important, di ba? Yes. Pero regardless of, your outlook,
hindi mo madedenay yung faith tsaka yung nagagawa niya tsaka yung disposition na binibigay niya sa tao. Napakahalaga po talaga sa mental and physical health natin. No, Doc? Yes, sir. Yes, sir. So, ang ganda ng pagkasabi mo. Depression, wala kang bagay na hinaharap eh. Parang wala kang... Walang nilulook forward. Yun, no, Doc? yun. Parang walang pag-asa. Yeah, ilagay mo yung Diyos. Mhm. Kasi tayo ginawa ng Diyos para mangailangan tayo sa Kanya. Tama. Eh ngayon, siyempre meron tayong TV, nare-replace natin siya. Yung kalaban, dinidistract tayo eh. So, pero temporary lang yun. Importante talaga ang Diyos natin. Tama, Doc. And with that, yun po ang mga tips ni Dr. Anthony So tungkol sa pagpapalakas ng immune system. If anything else, kung ayaw nyo nang intindihin lahat ng detalye na yon, sundin nyo lang yung laging sinasabi ni Doc. Yung enough rest, libre yan. Tama. Tubig, Tama. borderline libre. Mura lang naman. May cost pa rin. Sunlight, libre, di ba? Ganda. Karamihan ng healthing bagay, hindi naman magastos. Kaya nga, yung sunlight, importante talaga. Correct. And yung pag-iwas na lang sa toxins tsaka mga bisyo, Oo. yung mga bagay na yan, mapapangalagaan nyo na yung immune system nyo. Anyway, ito po si Glenn ng medico.ph. And of course, our partner in health, Dr. Anthony So, kami muna yung magpapaalam, saying stay happy, stay healthy, and keep your immune system strong. Bye-bye!